What's up mga kaberks? Tapos na ako sa aking work mga kaberks. Ako yung nagbibihis na lang. Meron ako ipapakita sa inyo. Sigurado ako na-miss nyo to. Ayan! Charan! May service na ulit ako mga kaberks. Si Isko to. Tawag nito si Summer, okay na rin, nagawa na, ayan o. Bago na yung gulong niyan. Ito yung gulong na hindi na binobombahan. Solid na rubber yan. Hindi na to kailangan ng wala nang interior yan, walang hangin. O, diba? Ginawa yan nung ginawa nila. Yung isang bike, yung isa, ginawa ni Kero at ni Brian. Tapos, the day before umuwi sila Chris, pabalik ng Ikalinin, ginawa nilang tatlo. Pati si Robert kasi nagpunta sila sa bahay. Kaya yung dalawang scooter ay okay na. Meron na kaming magagamit sa service. Kasi yung isa niyan mga kaberks, si Summer, ginagamit yun minsan ni Reng sa pagpasok niya sa school. Hindi ko lang alam kung gagamitin niya dahil nag-start na si Reng ng OJT niya. Ngayon, today is kung araw ngayon, Tuesday, mga kaberks. Hindi ko alam hindi ko napansin kung ginamit niya kanina yung isa. Pero ito 2 days ko nang ginagamit kahapon kasi kahapon yan ginawa. So natutuwa ako kasi alam niyo mga kaberks, malaking bagay yung ganyang may scooter. Yung paglalakad ko mula dito paglabas ng building, papunta dun sa may highway, mag-aabang ako ng bus. And then pagdating ko naman sa area namin sa Contola, instead na maghihintay pa ako ng bus, magaganyan na ako. Pero malamig na kasi ngayon. Nung isang araw, grabe. Nag-frozen na yung mga kaberks, yung mga damo. As in, malamig na talaga. As in, malamig. Kaya ngayon, nagla-gloves na ako, bonnet, ganon. Paggamit ko na to. Kasi pag tumatakbo yan, lalong malamig. So, yun lang mga kaberks, na kwento ko lang sa inyo na ganyan. May service na ulit ako. Alam nyo, gabing-gabi na tinapos nila yan. Si Robert, si Brian, at saka si Kero. Tinapos nila yung gawin yung kasi medyo matagal din gawin yung yung pagkabit nila ng gulong dahil binaklas pa nila yung rim. Tapos ikinabit nila. Yung gulong, kailangan mo pang palambutin, isasalang mo siya, pakukuluan para maging maging stretchy, para mag-stretch siya at maikabit sa rim. Kaya ang tagal din. So yun lang mga kaberks, pauwi na ako. Medyo nakakapagod ngayon kasi madumi yung mga entrances ng bangko, yung lalo na yung mga tawag dito, yung mga carpet sa entrance, yung pagpaga ng paa, dahil nga yung mga dahon na nalalagas, tapos nadudurog-durog, natatapak-tapakan. Syempre pagpasok nila, kakaskas nila yung sapatos nila doon. Medyo matrabaho ngayong araw na to. Sa pagkaganitong season mga kaberks, winter at saka autumn, yan ang nakakapagod ko na season ng trabaho dito sa mga area na to. Sa mga area ko, sa mga trabaho kong ganito kasi madumi na nga. Pagdating ng winter niyan, ang problema ko naman yan, sobrang daming bato. Tsaka maputik kasi nga, syempre basa yung kalsada. Tapos, daan-daan, yung mga tapak nila sa semento ba. So, yun lang mga kaberks, pauwi na ako.
Ay, nako. Laban Japan. Ay, laban Finland lang tayo mga kaberks. So, uwi na ako. Kita-kits na lang sa mga susunod na vlog. Ang lalaki ng mangga mga kaberks, oh. Mangga! Ang laki! So, pili tayo isa. Tingnan nyo, ang laki-laki. May 1 kilo siguro to. Sobrang laki. Try nga natin ang isa. Grabe no. Yung number 2. 349 ang 1 kilo. 47. Bili natin pa 1 peraso lang. Laki. Parang may grapes pa kami sa bahay. Bili ako ng mga kaberks. Kapirasong karne. Ay, may ham na sila, oh. Kita nyo yan? Meron ng ham, mga kaberks. $7.49 ang 1 kilo. So, bibili ako ng kaperanggot na baboy. Ito na, pwede na siguro to. Ayan. Sasahog ko lang doon sa sitaw. Diyos ko, nakakatakot yung taba, yung kapal. Meron sa ilalim. Ito naman, ano ba ito? Ito na lang siguro. So, okay na to. Yan lang binili ko mga kaberks. Tignan nyo to. Laki. Ang laki, laki. Ang laki. Panghandaan yan. So, yan lang binili ko. Bayad na tayo. One eternity later. Saan nagpunta kanina? Kain tayo mga kaberks. Garlic bread. Luto ni Ren. May cheese filling sa loob.
Fresh from the air fryer. Hindi sa oven. Fresh from the air fryer. Sa air fryer niya daw to niluto. Ginawa niya to from scratch, mga kaberks. Pagod na pagod ako sa trabaho ngayong araw na to. Tapos nagdidismenorrhea ako. Nakain ko na yung isang peraso. Pangalawa ko na to. Ang lambot ng loob. Pero yung bandang ibabaw, medyo ano siya, medyo makunat. Kasi nga maliit lang yung space sa air fryer. Mababa yung ano niya. Bumili ako sa Asian market ng gulay. Iluluto ko sana ngayon ito, ngayong gabi. Mag-adobo sana ako, kaya lang bukas lang tinatamad na ako. May ano naman yan. Magluluto na lang ako ng noodles. Paparisan ko na lang nitong tinapay. Kasi pagod na pagod ako ngayon, mga kabars. Tapos bumili ako nito. Pansit canton. Para pag sinipag ako bukas, luluto ako ng pansit canton. Or sa Sunday, ganon. Basta kung kailan ako sa tabi. Pagod na pagod ako ngayon, mga kabers. Tapos bumili ako ng sardinas. Kasi nagre-crave ako ng sardinas. Ilang buwan na kami dinag-uulam ng sardinas. Tapos yung ano, yung tawag nito, tuyo. Nagre-crave din ako sa tuyo. Parang naano yung dila ko sa maalat. Gusto ko mag-ulam ng maalat, ganun. Tapos bumulang pansit canton. Tsaka noodles. Ito, magluluto ako ngayon. Ito na lang yung gagawin namin hapunan. Tapioca starch. Kasi kailangan ko to lagi pag naggagawa ko ng kutsinta. So lulutuin ko lang to para makakain na. Patang-patay yung katawan ko ngayon, mga kabers. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro meron ako. Pero magluluto muna ako. Gabi na, mga kabert. So, mamaya lang dito na si Kero. Pag sinend ko to sa kanya sa messenger, ang utak nun magugutom agad. Kasi anong oras na. Minsan hindi namin napipigilang kumain sa gabi kahit na may tutulog na kami. Konting-konti, tikim-tikim lang. Kasi minsan hindi ka rin kaya makatulog pag gutom, mga kaberts. Kaya ito, malamang sa malamang. Hindi na to abutin ng bukas. Ayun na nga si Sam, kumain, nakadalawa na siya. Tapos nakadalawa na rin ako. So, dyan muna kayo. Ayan si Sam, kumakain na ng tinapay. Masarap to, ayan. Kain tayo, mga kaberts. Nandito ako sa kwarto. Gusto kong ilapat yung puwet ko sa malambot na upuan, kaya lumipat ako dito. Nandun ako sa kusina kanina. Patang-pata ako, hindi ko alam bakit. Patang-pata yung katawan ko.
Pauwi pa lang ako, gusto ko nang ilatag yung likod ko. Masarap yung tinapay na ginawa ni Reng. Masarap to bukas almusal. Magluluto sana ako ng sitaw na adobo o di kaya yung hipon. Hindi ko na kaya. Parang hindi ko na kaya yung gutom ko. Hindi gutom, pagod ko ba? Papahinga ko lang naman to mga kabarks. Kailangan ko lang ipahinga ng gusto yung ano ko. Yung paa ko, yung katawan ko. Yan. Meron tayong tea. Ano to cold. Cold tea. Masarap to mga kabarks. Refreshing. Madalang lang ako makaramdam ng ganitong pagod mga kabarks. Hindi ko alam kung bakit. Lalo na pag galing sa yung handaan, yung preparation, yung mga ganon. Tapos pag gagaling ka ng holiday, papasok ka ulit. Doon mo mararamdaman lahat ng pagod. Kagaya nung umuwi kami ng Pilipinas. Kung kailan ka nakapahinga, saka kapagod na pagod pagbalik galing trabaho. Ito, pagod ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ang dami kong tupiin. Ayan, yung nilabahan ko kagabi. Dito sa bahay, kanya-kanya kaming laba mga kabarks. Kanya-kanya din kaming ligpit. Yun yung training ko sa kanila. Para pagdating dito, sabi ko sa kanila, hindi na baling huwag nilang galawin yung damit namin ni Papa. Papa niya. Kasi pare-pareho naman kaming pagod. So, ginawa ko kanya-kanya kaming ligpit ng labahan, damit, yan. Tapos, pagdating sa bahay, tulungan. Sa mga damit lang, hindi ako nag-aano. Grade 1 pa lang sa rin, tinuruan ko ng maglaba ng sarili niyang damit. Washing machine naman eh. Kaya yun, pagdating namin dito, naglalaba na siya talaga. Si Sir Sam, tinuruan ko na lang, dito na. Kanya-kanya kaming ligpit. Kanya-kanyang laba, kanya-kanyang tupi. Yung damit namin, hindi ko na pinapatupik. Pero yung mga blanket, ako yung nag-ano sa paglalaba. Kasi minsan, hindi nila nalalabahan ng maayos. Kain tayo. Lambot ng tinapay. Papahinga lang ako tapos pag nakabawi na ako, magtutupi ako ng damit habang hinahantay ko siguro pagdating galing sa trabaho. Kasi ilang araw, siguro buong week na to, hindi niya ako nadadatnan nagising. Nakukonsensya ako mga kabarks kasi pag tulog ako na dumating siya, kahit nagugutom siya, hindi na yun kakain. Matutulog na lang siya. Kahit may pagkain doon, maganda pa rin yung hahainan mo. Kahit kape lang. Kahit may pagkain doon, kapag wala siyang kasabay, minsan di na yung kumakain. Natutulog na lang siya. Yun na siya dati pa. Hindi ko maipaliwanag yung pagod ko mga kabarks. Dahil siguro malamig din sa biyahe. Yung utak mo, kala mo hinihila. Dahil sa sobrang lamig, nakabonet naman ako. Na yung utak ko sa lamig, ganun. Lambot ang tinapay na rin. Pagkadating ko, hindi pa ako totally nakakapasok sa pinto. Mama, sabi niya, nag-bake ako. Naamoy ko agad yung garlic. Ano yung niluto mo? Gawa daw siyang garlic bread. Wala kasi siyang pasok ngayon Friday.
wala daw silang schedule ngayon sa restaurant. Tawag nito? Ang ano ni Ring ngayon, ang kanyang tawag nito, hindi ko maano yung, basta yung sa school nila ngayon, naka-assign sa rin ngayon sa school, sa isang school na may restaurant. Doon siya nakaano ngayon. Nung last time, sa restaurant talaga ng parang office na may restaurant. Ngayon, school naman siya. Sa school naman. Ibang school. Kain muna ako mga kabarts. Alam mo may kausap. Mag-vlog ako. Sumilip sa akin. Kain muna ako mga kabarts.